May plot twist na ba sa buhay mo na nangyari ng hindi mo inaasahan? Meron bang pangyayari sa buhay mo na hanggang ngayon, nagtataka ka pa rin kung bakit kailangang maging ganito ang lahat? Nako, isang panibagong kwento ang pagsasaluhan na natin dito sa ating munting programa na alam kong inaabangan nyo rin. Kaya wag na nating patagalin pa. Eto na ang ating tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami raw ang pangyayari sa ating buhay na masasabi nating hindi natin inaasahan. Pero may iilan ding pangyayari na bunga ng ating mga ginagawa at gagawin pa lang. Dear Mama Mia, good day to everyone, lalong-lalo na sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Recently ko lang na-discover iyong YouTube channel mo. It brings back memories from the 90s shows sa TV at sa radio. Ang nagbago lang ay through internet na po ang broadcast. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Matt. I am in my early 40s, happily married at isang overseas Filipino worker. Masasabi ko na sobrang naging masaya ang aking kabataan from elementary, high school at college. Wala akong iniisip noon kundi ang bumarkada ng bumarkada. Eto siguro ang dahilan kung bakit ako may pagkatorpe at hindi nagkaroon ng anumang romantic relationship during my teenage years. Nasa 20s na ako nung una akong nagkaroon ng una kong girlfriend, Mama Mia. Let's call her Lauren. Siya yung tipo na masasabi ko na crush ng bayan kung tutuusin sa angkin niyang ganda. Maputi, matangkad, at napakaganda. Palagi siyang kasali noon sa mga beauty pageants, lalong-lalo na sa aming school. Madalas rin siyang kunin as muse sa mga basketball leagues at sa mga sagala tuwing Flores de Mayo. In terms of her academic performance, I can say na okay lang naman siya, Mama Mia. Average. Doon ko masasabi na marunong talaga ang Diyos at hindi niya ibibigay ang lahat-lahat sa iisang tao. Ako naman, Mama Mia, ay di sa pagbubuhat ng sarili kong bangko ay may itsura din naman ako. At may mga mangilan-ngilan din naman na nagkakaroon ng pagkagusto sa akin noon o nagkaka-crush sa akin. Matangkad ako, 5'11" ang height ko. Daan para maging varsity player ako sa basketball ng school namin. Masasabi ko na matalino din naman ako, although hindi po ako section 1. Pero I excel sa section kung saan ako na-belong at laging nasa top performers ng bawat subject, especially sa math at science. May pagkasuplado din ako, kaya siguro karamihan ng mga girls sa school nahihiwagaan sa personality ko. First year high school ako at first day of school yon bilang isang transferee. Naninibago ako noon, Mama Mia. Kasi wala naman talaga akong kakilala halos kahit na isa. While nagro-roll call noon ng mga pangalan ng mga classmates ko ang aming teacher, ay napansin ko na kaagad si Lauren. She stands out among sa mga female classmates ko. Matangkad siya at yung kaputian niya is nangingibabaw talaga, Mama Mia.
Para po siyang may daladalang sariling ring light. Kaya imposibleng hindi mo siya mapapansin. Ang seating arrangement sa room is alphabetical by surname. Marehas kami na nasa second row since magka-letter ang mga surnames namin. Sa kanan, kaming mga lalaki at sa kaliwa naman ang mga babae. One time, isa sa mga subject teachers namin ang nag-decide na i-alternate ang seating arrangement. So, pinagtatabi ang mga babae at lalaki. Para raw maiwasan ang pagiging sobrang maingay ng klase, Mama Mia. At ito na yung unang pagkakataon ko na nakalapit ako kay Lauren. Dahil naging magkatabi kaming dalawa, Mama Mia. Bilang may pagkatorpe nga ako, as usual, hi and hello lang ang nasasabi ko sa kanya at wala na kaming masyadong interaction pa that time. Weeks after the school opened, time na para mag-elect ng class officers sa amin. Ako bilang madalas na makasagot sa mga tanong lalo na sa science and math subjects, daan para makilala ako sa class at eventually ay ihalal nila ako bilang class president. Si Lauren naman ay tinilaga bilang secretary and muse at the same time. Hanggang sa dumating ang unang parent-teacher meeting. Si Papa ang sumama sa akin noon dahil hindi available ang mama ko. Nakita ko doon na kasama ni Lauren ang parents niya at nagulat ako dahil binati nila si Papa. It turns out, Mama Mia, na sa iisang company lang pala nagtatrabaho ang Papa ni Lauren at ang Papa ko. Hindi rin naman ganun kalayuan ang bahay nila sa bahay namin. At madalas pala na bumibisita si Papa doon sa bahay nila. Madalas din kaming itukso ng mga classmates namin sa isa't isa. Daan, para unti-unti ay mas umusbong pa ang pagkakaroon ko ng interes sa kanya. Diba, naranasan niyo yon? Minsan, kahit hindi naman talaga ganun kalalim ang pagkagusto natin sa isang tao, kapag tinutukso tayo ng ating mga kaklase sa kanila, ay nagkakaroon ito ng kakaibang epekto sa atin. Minsan, nasasabi natin sa ating sarili na nagugustuhan din natin sila paunti-unti. Kaya naman, Mama Mia, lalo pong lumalim ang pagkakagusto ko noon kay Lauren. Mama Mia, na-verify ko na may crush din siya sa akin dahil one time, sinabi sa akin ng isa kong kaibigan na dumaan daw kami sa bahay nila Lauren. Umuulan-ulan that time pero sumigi pa din kami para pumunta sa bahay nila at kuhanin ang isang love letter o love note na sinulat niya raw para sa akin. Pag-uwi ko sa bahay ay dali-dali ko yung binuksan at dali-dali ko ring binasa. Natuwa ako sa nabasa ko dahil na-confirm ko nga na attracted din pala siya sa akin. Tulad ko, pareho pala kami ng nararamdaman. Crush din pala niya ako, Mama Mia. Kakaibang saya ang naidulot noon. Ang sarap sa pakiramdam. Feeling ko nasa ulap ako during that time. Pagdating ng Lunes at nagkita kami sa classroom, syempre nagkakailangan pa kaming dalawa. Lumipas ang ilang mga araw at nawala na din yung awkwardness feeling namin sa isa't isa. Siguro naghihintay siya ng sign kung magme-make move ba siya o kung magme-make move ba ako para ligawan na siya. Pero ayun na nga, Mama Mia, dala ng pagiging bata at wala pang kamuwang-muwang sa panliligaw, ay hindi din talaga ako nagkaroon ng chance para i-pursue at ligawan si Lauren.
Puro pa-cute-cute lang ang mga nangyari. Well, sa angkin niyang kagandahan, hindi nagtagal ay kaliwat kanan na ang mga lalaki na nagpapapansin sa kanya. Hindi naman ako na-bother doon kasi I was not looking for any relationship. Ang nasa isip ko nung mga time na yon is i-enjoy muna ang company ng mga kaibigan at mga kabarkada ko. Nagkaroon siya ng isang masugid na manliligaw noon na eventually ay naging boyfriend din niya, Mama Mia. Noong nagsimula na ang second year namin sa high school at sa first day ng school ay nakita ko siya at tinanong ko kung ano ang section niya. Unfortunately, hindi na kami magka-section noon. But the good thing is, parehas pa rin naman kami na nasa AM o morning class. So, madalas ko pa rin siyang makikita. Nalaman ko din na yung boyfriend niya is kuya pala ni Ricky na classmate ko. Naging kaibigan ko din siya since naglalaro din siya ng basketball. Civil naman kami ni Lauren sa isa't isa, Mama Mia. Nag-uusap naman kami ng normal at wala namang mali siya o ilangan. At least sa side ko. Hindi ako sure if alam ba ng boyfriend niya na crush namin noon ni Lauren ang isa't isa. Anyway, hindi naman yun importante dahil wala naman kaming relasyon ni Lauren. Si Lauren naman ang girlfriend niya at siya din naman ang boyfriend ni Lauren. Hindi naman hostile boyfriend o hindi naman hostile ang boyfriend niya towards me kapag nakikita niyang magkausap kaming dalawa ni Lauren. Hindi rin naman ako nakikipag-usap kay Lauren nang hindi importante. Hindi dahil sa na-awkward ako, Mama Mia, kundi dahil na rin bilang respeto sa kuya ng classmate ko na siyang boyfriend ni Lauren. Dumating ang third year namin at naging mag-classmate ulit kaming dalawa ni Lauren. Siyempre, Mama Mia, masaya ako. Siyempre dahil mas magiging madalas ko na siyang makita at makakasama sa loob ng classroom. Pero hanggang doon lang yon dahil sila pa rin naman nung boyfriend niya. Going strong pa rin naman ang relationship nila. Hindi naman ako nalungkot. Sa totoo lang, kahit crush ko pa rin naman siya. Dahil okay na ako na classmate ko siya at andyan naman ang mga kaibigan at mga kabarkada ko. Sabi ko nga sa inyo, Mama Mia, I was not looking for a relationship. Masaya na ako sa piling ng mga kaibigan at mga kabarkada ko. On our fourth year, naging mag-classmate ulit kami. Siyempre, natuwa ulit ako. Sino ba naman ang hindi matutuwa kung classmate mo ang crush mo, 'di ba? Classmate ko din si Ricky at nalaman ko sa kanya na ang kuya pa pala niya ang boyfriend ni Lauren that time. Oo, Mama Mia. Sad boy na naman dahil isa sa mga kaibigan ko ang nagkaroon na ng girlfriends noon. I mean, isa-isa sa mga kaibigan ko ang nagkakaroon na ng mga girlfriends. Tapos malaman-laman ko pa na yung babaeng gusto ko ay going strong pa rin dun sa lalaking karelasyon niya. Hindi naman sa naiinggit ako, Mama Mia. Wala pa naman talaga sa isip ko yung pagkakaroon ng girlfriend. Nakikita ko kasi sa mga kakilala, classmate at syempre mga kaibigan ko na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga boyfriend, lalong-lalo na kung tungkol sa barkada ang pag-uusapan. Syempre, kapag may girlfriend ka na, nalilimitahan na ang pagbabarkada at pagsama-sama mo sa mga kaibigan mo. Doon naman ako lamang, Mama Mia. Wala kasing girlfriend na magbabawal sa akin na sumama ako sa aking mga kaibigan.
At nung mga panahon na yon, puro good times lang talaga ang nasa isip ko kasama ang aking mga kabarkada. Yun ang lagi kong inaatupag sa araw-araw, lalo na kapag libre kami sa klase. Gaya ng nasabi ko nung una, may mga mangilan-ngilan din naman na nagkakagusto sa akin from other sections at yung iba ay mga kaklase ko din. Kung bakit alam ko na gusto nila ako, syempre, sinasabi nila sa kanilang kaibigan at makikita at mapapansin mo din naman, Mama Mia, kapag may gusto sa'yo ang isang tao. At isa na nga sa mga babae noon ay si Rain, na naging classmate ko nung 3rd year high school kami. Maliit lang siyang babae, maputi at maganda ang hubog ng kaniyang katawan. Ang kaso sa kanya ay napakatahimik niyang klase ng babae and very soft-spoken. Lalo na kapag nakakasalubong ko siya sa hallway ng school. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin at kitang-kita ko na medyo nanginginig pa siya, yung tipong natataranta talaga kapag nasa malapitan ako. One time, nag-good time siya ng kaibigan nila na si John. Nasabi siguro ni Rain kay John ang tungkol sa pagkakaroon niya ng crush sa akin. So habang nasa hallway sila at tama naman napapadaan din ako, tinawag ako ni John. At habang papalapit ako nakita ko na hinahampas ni Rain si John na para bang naiinis. Pero bakas sa mukha ang saya, ngiti at kilig. Paglapit ko, sabi ni John, "O Matt, si Rain o?" "Rain, si Matt o?" Natawa ko at sinabi ko na kilala ko naman si Rain. At sabay-sabay kaming nagtawanan. Sabay sabi ni John na, "Sige, dyan na muna kayong dalawa ha. Take your time." So wala kaming nagawa ni Rain noong iwanan kami ni John, Mama Mia. Nag-usap kami at kita ko sa kaniyang pagiging uneasy niya sa presensya ko. But after ng mga ilang minuto, nawala din naman yung uneasiness niya. Yun lang yung time na nagkausap kami at hindi ako nag-attempt na mag-initiate ng conversation sa kanya ulit kasi hindi naman talaga ako attracted sa kanya. Na-confirm ko nga mula sa kaibigan niyang si John na sinabi raw sa kanya ni Rain na crush nga niya ako. Si Andrea naman, na aking kababata at kapitbahay na classmate ko din nung mag-4th year kami, alam niya na birthday ko at hindi siya nag-fail na batiin ako lagi at bigyan ng mga mumunting present kahit simpleng birthday card lang. Hindi na din naman sikreto yon, Mama Mia. Open na rin naman si Andrea doon at hindi niya yon ikinakahiya na gusto niya ako, na type niya ako. Ang kaso nga lang talaga, wala akong pagtingin sa kanya. Kaibigan lang at parang kapatid lang ang turing ko sa kanya. One time, Mama Mia, yung kaibigan at seatmate ko na si JR, may inabot na sulat sa akin. It's a letter from a secret admirer daw. The letter said na hindi naman daw siya nag-e-expect na magugustuhan ko siya dahil alam naman niya kung sino ang gusto ko, which is si Lauren nga. Masaya na daw siya na nakikita niya ako sa araw-araw at kontento na raw siya doon bilang kaniyang pampa-inspire, Mama Mia. Matagal kong kinulit si JR kung sino yung nagbigay ng sulat na yon. At sa pagiging sobra kong persistent, nasabi din niya sa akin eventually. Nagulat ako at hindi ko ini-expect na yung secret admirer na yon ay si Yani na classmate din namin.
boyfriend ni Yani ay tropa-tropa ko din, Mama Mia. At madalas ko ring makalaro noon sa basketball. So syempre, bilang hindi ako traidor na kaibigan at I follow the bro code, Mama Mia, hindi yun pwede. Na-confirm ko na totoo yun dahil napansin ko na rin na madalas na pumunta si Yani sa bahay ni na Andrea na kapitbahay ko lang. Nadadaanan ko kasi ang bahay ni na Andrea papunta sa basketball court ng village namin. Minsan nga tinawag pa ako ni Andrea at pumasok sa bahay nila kasi andun nga si Yani. As usual, hi and hello lang, chit-chat saglit at nagpaalam na din ako dahil maglalaro pa ako ng basketball. Natigil lang yung pagpunta ni Yani kina Andrea nang malaman ng boyfriend niya ang dahilan kung bakit madalas siya doon kina Andrea. At dahil doon, pinagbawalan na nga siya ng kanyang boyfriend na magpunta roon. December 24, nag-decide kami na uminom sa bahay ng isa naming kaibigan. Malapit lang ang bahay na yon sa bahay ni na Lauren at walking distance lang talaga, Mama Mia. Nagkaroon din sila ng salo-salo ng mga kaibigan niyang mga babae dun sa bahay ni na Lauren. Out of nowhere, dumaan si na Lauren kasama ang mga tropa niya sa bahay ng kaibigan ko. At dahil nga magkakilala naman kaming lahat, ay pinapasok naman sila ng aking kaibigan. Usap-usap at kami naman ni Lauren, pasimpleng nagkamustahan din. Hindi ko alam kung nakainom na ba siya that time or what, pero Mama Mia, nagulat na lamang ako sa ginawa ni Lauren. Bigla siyang kumandong ng paharap sa akin at bigla na lamang niya akong hinalikan. Hindi yon halik na basta-basta smack kiss lamang. It was a torrid kiss na may katagalan talaga. Siyempre, naghiyawan silang lahat at kilig na kilig ang karamihan sa nandun. Wala pa pong cellphone nung mga panahon na yun, o kung meron man, wala pa po kami noon. Kaya wala tayong ebidensya at hindi nakuhanan ng video. Buti na lang, Mama Mia, dahil kung hindi, baka nag-trending na kami. Basta, just take my word for it. After that incident, we just let it slip na para bang walang nangyari. Pero kalat na yun sa buong school namin. Hanggang sa nalaman na rin ng kaibigan at kaklase kong si Ricky, yung kapatid ng boyfriend ni Lauren. Hindi ko alam if nakaabot na ba sa kuya niya na boyfriend ni Lauren at that time ang nangyari sa aming dalawa ni Lauren. Hanggang sa nangyari na nga ang graduation namin at nag-college na kami. Same university kami ng best friend ni Lauren na si Elaine. So nung nagkita kami at nagkamustahan, nabanggit nga niya si Lauren at nagkakalabuan na raw si Lauren at yung boyfriend niya since high school. Sabi ko naman, okay. Pero seeing an opportunity, madalas ko na siyang puntahan sa part-time job niya noon. Hoping na baka maaya niya si Lauren doon, Mama Mia. A few more months at yun nga, nalaman ko kay Elaine na tuluyan na ngang nag-break si Lauren at yung boyfriend niya na kuya ni Ricky. So sabi ko sa kanya, yayain niya si Lauren doon sa shop nila para naman magkita kami. Which is ginawa naman ni Elaine. Sa unang pagkikita namin after ng graduation, hindi ko po ipagkakaila, Mama Mia. Nandun pa rin yung spark at yung kilig na nararamdaman ko para sa first love ko. Uy, Matt! Kumusta ka na? Grabe, laki na ng pinagbago mo, ah.
Medyo lumaki yung katawan mo ah. Hindi ka napatpatin like nung high school tayo. Bati ni Lauren sa akin. Ikaw din naman ah. Parang lalo kang tumangkad at mas naging sexy ka ngayon. Reply ko naman sa pagbati niya. Halata namang kinikilig si Lauren noon. Uy, grabe ka naman makabola. Sabi pa niya pero hindi nakaligtas sa aking paningin ang tamis ng kaniyang ngiti at ang spark ng kaniyang mga mata. Uy, hindi yun bola ah. Totoo yun. Sabi ko naman. Sa totoo lang, totoo naman talaga ang sinabi ko. Lalo siyang gumanda, tumangkad at sumeksi. Andito pa ako mga lovebirds ha? Putol naman ni Elaine sa pagbobolahan naming dalawa ni Lauren. Alam namin sa mga sarili namin ni Lauren na attracted pa din talaga kami sa isa't isa, Mama Mia. And after a few more times ng pagkikita, I formally told Lauren na liligawan ko na nga siya. December 31 noon, bisperas ng bagong taon. 1 year after that kissing incident. Nagpunta ako sa bahay nila Lauren hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang formal na manliligaw sa kanya. May dala-dala pa ako noon na isang bouquet ng bulaklak at mga chocolates. Andun din si Elaine para naman may icebreaker kahit papaano at hindi masyadong maging awkward ang lahat. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, I did not know how to court anybody. Wala pa po kasi akong niligawan talaga. Una pa lang si Lauren. So baka maging awkward kaya mas mabuti na yung nandun si Elaine. Na-mention ko din during that night yung love note na binigay niya sa akin nung first year high school pa lamang kami. After almost 6 long years, yes, itinago ko pa rin yun, Mama Mia. Natawa si Lauren na may konting kilig at sinabi niya na bata pa daw siya noon, kaya niya nagawa ang bagay na yon. Pero this time daw, habang iniisip niya ay nakakahiya naman daw pala ang ginawa niya. After that night, nung bumisita ako sa bahay nila, madalas na kaming magkausap sa telepono at sinusundo ko na siya sa school na pinapasukan niya. Umabot din ng mahigit 2 months ang panliligaw ko sa kanya. One time ay kinausap ako ni Elaine. Tinanong niya ako kung sigurado at seryoso na raw ba ako sa panliligaw sa kaibigan niya. Binanggit niya na malaki na nga daw ang pinagbago ni Lauren at hindi na siya yung nakilala ko nung high school kami. Sinabi ko naman na oo, seryoso ako kay Lauren. Isang araw, pagkasundo ko kay Lauren sa school, ay nagkaroon kaming dalawa ng malalim na pag-uusap. Ano na ba talaga ang lagay nating dalawa? I mean, ano nang score natin? Tanong ko sa kanya. Matt, feeling ko kasi pipikutin mo lang ako. Ayoko pa mag-asawa ha. Gulat na gulat ako sa sinagot niya, Mama Mia. San ba niya nakukuha ang mga salitang yon? San ba niya nakukuha ang ideyang pipikutin ko siya? Ha? Anong pikot? Anong asawa? Nanliligaw pa lang ako at nagbabakasakali na magka-girlfriend for the first time. Bakit pag-aasawa na agad yung nasa isip mo? Wala lang. Naisip ko lang naman, sabi niya. Honestly, Mama Mia, naging turn off sa akin yung sinabi niyang yun. Wala pa nga akong experience kung paano ang magka-girlfriend at kung papaano magpatakbo ng isang relasyon. Pero heto siya at pag-aasawa na agad ang ibinungad niya sa akin.
Simula noon, naging madalang na ang pagtawag ko sa kanya. At tinigil ko na din ang pagsundo-sundo ko sa kanya sa school, Mama Mia. Kinausap ako ni Elaine at tinanong kung kumusta na daw ako at kumusta na raw kaming dalawa ni Lauren. Sinabi ko sa kanya na super hectic lang talaga ng schedule ko sa school kasi lumipat na ako noon ng ibang university at hindi na kami magka-university ni Elaine. Dumating din yung time na talagang tumigil na ako totally. At kahit tawag sa landline ay hindi ko na ginagawa. Yes, Mama Mia, tumigil na ako totally sa panliligaw ko noon sa first love ko. Ilang buwan ang lumipas at ikakasal na ang isa sa mga kabarkada ko. Kasama ako sa mga abay at ganun din si Vicky. Kilala ko siya dahil schoolmates kami since elementary at high school days. This will be the first time na makikita ko siya in almost about 2 years. So dumating na nga yung wedding day. Nakita kami ni Vicky at unang bati ko sa kanya nang makita ko siya ay, "Uy, you look good ah." Nag-thank you naman siya sa sinabi ko, Mama Mia, with matching sweet smile. Late na ako nakapunta sa reception dahil may importanteng lakad ako noon. Hindi ko na naabutan doon si Vicky. Tinawag ako ng bride na si Jane nung nakita niya ako. "Matt, bakit ngayon ka lang? Wala na si Vicky, nakauwi na. Tagal mo kasi." May importante lang kasi akong nilakad." "Teka nga lang pala, Matt, maitanong ko nga ha. May girlfriend ka ba ngayon?" Ako? Wala naman. Bakit mo naman naitanong?" Kasi si Vicky, gulat na gulat kanina nung nakita ka niya sa church. Napa-OMG pa nga siya at napatanong kung ikaw na nga ba yan. Tanong ni Jane sa akin. Ganun ba? Lately kasi nag-gym ako eh. Anyway, bigay mo sa akin ang number niya and try ko siyang tawagan. Eto yung number niya. Sabihin ko din kay Vicky na binigay ko yung number niya sa'yo ha. Di kasi nag-a-accept ng tawag yun, lalo na kapag hindi niya trip at hindi niya kilala yung tumatawag. Ganun ba? Sige salamat Jane. Mama Mia, wala naman talaga akong balak noon na ligawan si Vicky. She's not my type eh. Though in terms of her physical traits, may ibubuga naman talaga siya. Average lang yung height niya pero maputi din siya. Boba nga ang tawag sa kanya, not because may pagka-slow ang brain niya, but because of her assets that other girls envy. Oo, Mama Mia, malaki ang hinaharap ni Vicky o yung boobs niya. Kaya siya tinawag na boba. Yung pagiging palengkera niya, yun lang talagang sablay sa kanya, Mama Mia. Magaspang siyang magsalita at times, na para bang hindi babae. Hindi naman ako into super mahinhin, pero ayoko rin naman yung super na napakataklesa. Gusto ko yung sakto lang. Yung tamang-tama lang ba ang timpla? One time, nag-inuman kaming magkakabarkada sa tapat ng bahay namin. Matt, nakita ako kanina na nanonood ng basketball sa plaza si Vicky Kaninang umaga. Super kinis at puti Pwede yun. Diba batchmate mo siya? Tanong ni Ernie na isa sa mga kaibigan ko. Oo, bakit? Tanong ko naman. Naka-shorts nga lang siya kanina. Grabe pare, sobrang puti. Dala na rin siguro ng alak kaya medyo malakas na ang loob niyang magsalita ng ganon. Alam ko yung number niya. Gusto mo ba tawagan natin? Sabi ko. Mama Mia, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko si Vicky.
Hello? Good evening po. Pwede po bang makausap si Vicky? Sino to? Si Matt po. Batchmate niya po nung high school. Hello? Sino ulit to? Tanong ni Vicky nung siya na ang sumagot sa tawag ko. Hello Vicky, si Matt to. Matt? Oh, bakit ka napatawag? Kanino mo nakuha yung number ko? Kunwari pa siya, Mama Mia, na hindi niya alam na kinuha ko ang numero niya from her friend na si Jane. Kinuha ko kay Jane yung number mo. Sabi ko naman. Ganun ba? Oh, kumusta? Bakit ka napatawag? Tanong niya. Wala lang, nangangamusta lang. Ay teka, baka may magalit kapag nalaman niyang tinatawagan kita. Mama Mia, alam kong nagets naman niya agad yung ibig kong sabihin. Na baka may boyfriend siya na magagalit dahil may ibang lalaking tumatawag sa kanya. Wala namang magagalit, don't you worry. Sagot niya. Okay. Siguro mas maganda na puntahan na lang kaya kita dyan sa bahay nyo. Ano? Sabi ko. Ano? Ba't mo naman ako pupuntahan dito? Ano naman ang gagawin mo? Wala lang. Gusto lang kitang makita at makausap ng personal. Siguro Mama Mia, dala ng alak, kaya gano'n ang nasasabi ko nung mga panahon na yon. Sige, ikaw bahala. Sagot naman niya. Hindi ko malaman kung kinikilig ba ang sagot niya na yon o kinakabahan ba. Sige, mga 15 minutes siguro andyan na ako. Sige, mag-doorbell ka na lang at lalabas na lang ako sa gate pagdating mo. At dumating na nga ako sa bahay nila, syempre kasama yung kaibigan kong si Ernie. Nag-doorbell ako at lumabas siya agad sa gate ng bahay nila para kausapin ako. Naka-t-shirt siya na fit at naka-shorts lang siya na maiksi. Napatapik sa braso ko si Ernie dahil sa hubog na hubog ang malalaking dibdib ni Vicky at ang makikinis na legs niya sa skimpy shorts na suot niya. Oh, kumusta? Lasing ka ba? Tanong niya. Hindi, medyo nakainom lang pero hindi naman ako lasing. Tingnan mo, nakapag-drive pa nga ako ng maayos papunta dito. Okay. Bakit naman kung kailan gabi na tsaka mo naisipang pumunta dito? Wala din naman kasi akong ginagawa. And naalala ko bigla na kinuha ko pala yung number mo kay Jane. Okay. Mama Mia, simula noon, madalas na kaming nag-uusap ni Vicky sa phone. Hanggang sa niyaya ko siyang lumabas one time at pumayag naman siya kaagad. Kumain lang kami sa labas at nanood ng sine. Typical date nung mga panahon namin, Mama Mia. Pero isang beses lang yun at hindi na naulit pa. For me, it was just a friendly date. Hindi talaga sumagi sa isip ko na panliligaw na yung ginagawa ko kay Vicky. Pero yun na nga, the old saying is true. May pakpak ang balita, may tenga naman ang lupa. Isang araw ay may nangamusta sa akin. Matt, kumusta ka na? Si Jane, Mama Mia. Yung bride nung kasal na napuntahan namin ni Vicky kung saan kami nagkita ulit after high school. Oy Jane, kumusta? Okay naman ako. Kumusta yung panliligaw mo kay Vicky? Tanong niya na may halong panunukso pa sa akin. Ha? Anong panliligaw? Hindi ko naman siya nililigawan. Sagot ko at nagtaka pa talaga ako noon, Mama Mia.
Wala naman kasi akong sinabi kay Vicky na manliligaw ako. Wala din naman akong sinabihan na liligawan ko siya. Sadyang pagkakaibigan lang talaga yung ino-offer ko. Ano? Hindi mo siya nililigawan? Nagtataka kasi si Vicky kung bakit hindi ka na daw tumatawag. Busy lang kasi ako sa mga school projects. Uy, balitaan mo na lang ako ha kapag naging kayo na ni Vicky. Alam mo, okay yung babaeng yun, kalog. Oo, sige. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko noon kay Jane Mama Mia. Tatanungin ko ba siya kung saan niya nakuha ang balitang nililigawan ko ang kaibigan niya? O sasabihin ko sa kanya na hindi ko nililigawan ang kaibigan niya? Hindi ko na malaman noon kung ano pa ba dapat ang gagawin ko. Kaya naman ayun lang ang sinagot ko sa kanya. O sige. Mama Mia, lumipas ang ilang buwan. And one day, tumawag na lang bigla sa landline si Andrea. Yung aking kababata at kapitbahay na may gusto sa akin noong high school kami. Hello? Uy Matt, punta ka dito sa bahay saglit, sabi niya. Bakit naman? Tanong ko dahil nagtataka ako, Mama Mia, kung bakit niya ako papupuntahin sa bahay nila. Andito kasi si Yani, hinahanap ka. Sige. Sige, pupunta ako dyan. Wala naman akong ginagawa eh. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, pagkakaibigan talaga ang nais ko. Walang kahit na ano pa man. Pagpasok ko sa bahay ni na Andrea ay nandun nga si Yani gaya ng sabi niya. So ayun, nagkamustahan kami at nag-usap-usap. Nabanggit niya na wala na raw sila nung boyfriend niya nung high school, which is kaibigan at kalaro ko ng basketball. Hindi naman ako na-excite sa nalaman ko na single na siya at wala ng boyfriend kasi hindi ko naman talaga siya type, Mama Mia. Alam ko, may iilan na sa inyo na tumataas ang kilay. Pero hindi talaga ako katulad ng ibang mga lalaki. Or should I say, yung batch namin, yung mga kaidaran namin, hindi lang talaga katulad ng mga lalaki ngayon na sunggab lang ng sunggab kapag may nagkakagusto sa kanila. May itsura naman si Yani, matangkad at may kaputian din. May pagkabilugan ng figure at malaki din ang hinaharap. Pero ewan ko ba, wala talaga siyang kadating-dating sa akin. Later on, kinuha ko din ang number niya. Not because gusto kong may mangyaring kakaiba o gusto ko siyang ligawan, but because kaibigan ko siya. Tinatawagan ko siya from time to time and one time ay niyaya niya akong kumain kami sa labas at manood ng sine. Niyaya ko siyang kumain kami sa labas at manood ng sine. And pumayag naman siya, Mama Mia. Pero gaya ng kay Vicky, once lang yun nangyari at hindi na muling naulit pa. Again, kahit tumaas pa ang kilay ninyong lahat, for me, it was just a friendly date. Hindi yun panliligaw. Friendly date lang. Nothing more, nothing less. Ewan ko lang kung ano ang interpretation ni Yani doon. Para sa akin kasi, Mama Mia, kapag hindi ka tinanong o kapag hindi sinabi sa'yo na nililigawan ka, huwag mong i-assume. Do not assume unless stated. Throughout my college years, hindi na ako nagka-girlfriend o hindi na rin ako nanligaw pa ng iba. Tanging si Lauren lang po ang niligawan ko noon. May mga naging crush naman ako sa school pero hanggang dun lang yon. Hanggang crush, hanggang admiration lang. Puro barkada at good time lang talaga ang inaatupag ko. Ayoko talaga, Mama Mia, nang meron akong commitment. Ayoko talaga nang merong parang pipigil sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. May mga naging flings din naman ako here and there. Pero hindi ako pumasok
sa isang seryosong relationship. Feeling ko kasi, Mama Mia, hindi pa ako handa para sa isang commitment. At nag-e-enjoy ako sa pagiging single. O baka isipin niyo ha, na na-e-enjoy ko ang mga pagpansin sa akin ng mga kababaihan. Hindi yun ganon. Ayoko talaga ng meron lang mga tao na pipigil sa akin sa gusto kong gawin, gaya ng nangyayari sa mga kaibigan ko. Kami naman ni Lauren, Mama Mia, we remained as friends. Okay naman kami, wala namang ilangan sa amin at mas naging open pa nga kami sa isa't isa. May mga times pa na lumalabas kami para uminom or mag-night swimming kasama ang iba pa naming mga high school friends and barkadas. Sinabihan din ako ni Elaine na mas okay na nga daw na hindi naging kami ni Lauren dahil mas deserve ko daw ang ibang babae kesa sa kaibigan niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Hindi na lang ako nag-ungkat pa, Mama Mia. Lumipas ang ilang taon at nabalitaan ko na ikinasal na nga rin si Lauren. Hindi naman ako nalungkot sa nalaman ko. Ang totoo ay naging masaya pa nga ako para sa kanya. Hindi katagalan ay nagkaroon na rin sila ng anak at kinuha pa nga niya ako bilang ninong ng kaniyang panganay. Ganon din si Elaine, Mama Mia. Nag-asawa na din siya at kinuha din akong ninong ng kaniyang panganay na anak. The last time na nagkita kami is nung nag-organize ang alumni ng basketball league. Natapat naman na magbabakasyon ako sa Pilipinas noon. So sinali nila ako. Hindi pa din siya nagbabago. Maganda pa din talaga si Lauren at napakaputi pa rin. Maalaga siya sa katawan niya despite having 2 kids. She keeps herself in shape. After ng basketball game ay nagkayayaan na magkaroon ng salo-salo sa isang restaurant at may konting inuman na rin naman doon. Doon syempre as usual kami ang bida sa tuksuhan. Nandun din si Vicky kasi kabatch din namin siya and officer siya sa batch alumni namin. Pare, bakit naman ganun? Na kay Lauren ka na tapos napunta ka pa kay Vicky. Aba, downgrade na malala yun. Tawanan ng lahat nung sinabi ng isa naming kaklase na si Brandon. Ano bang nangyari, Mare, ha? Lauren, may nangyari ba sa inyo ni paring Matt? Tanong naman ni Brandon. Nako, wala nga eh. Wish ko lang sana meron. Biro naman ni Lauren na siyang ikinatawa naman ng lahat. Hindi ko din alam kung bakit walang nangyari sa amin. Bigla na lang nawala yung kaibigan yun na para bang bula. Bigla na lang hindi nagparamdam. Bigla na lang hindi nagpakita. Ako naman nung mga panahon na yon ay tahimik lamang at pangiti-ngiti sa may gilid. Alam mo, ikaw talaga paring Matt, wala ka talaga. Mahinang nilalang ka. Tukso pa rin ni Brandon sa akin na siyang ikinatawa ulit ng lahat. Hindi ko sinabi kay Lauren o kay Elaine yung rason kung bakit ako huminto ng panliligaw noon kay Lauren. Hindi na mahalaga yon sa stage na ito since may kanya-kanya na rin naman silang pamilya. Alam ko, Mama Mia, na mali ako sa puntong iyon. Na tumigil ako sa panliligaw at hindi ko man lang kinausap ng maayos si Lauren. Basta ko na lang siya hindi pinansin at hindi tinawagan. Siguro dala na rin ng pagiging immature ko at that time at first time ko lang din talagang manligaw. Siguro mas okay kami ni Lauren as magbarkada o magkaibigan lamang. Wala namang pagsisisi sa part ko kung bakit hindi naging kami ng high school sweetheart o high school crush ko. Kami na high school sweethearts na naging magkumpare at kumari in the end. Mama Mia, hanggang dito na lang muna itong aking kwento.
At sana nag-enjoy kayo sa kwento ng buhay ko. More power po and God bless. PS, kapag napili itong kwento ko, ay isi-share ko na ang part 2 nito at sa ngayon pa lang, sasabihin kong medyo may pagka-SPG ang part 2 nito. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Matt. Grabe namang pabitin, Matt. Ano? Bakit nagpapabitin ka pa dyan? Oh, pabitin masyado si Matt, ha? Ang kaniyang email ay, asa yun? Squid blank boy. Kayo na lang ang bahalang mag-isip kung ano yung gitnang bahagi ng email na yon. Anyway, sa title ng kanyang kwento, alam mo, yung title ng kwento niya, siya talagang pumili. Siya talagang naglagay doon. So, hindi ko na pwedeng baguhin yung title kasi may title na siyang nilagay. Kaya, ayan, ginamit ko na lang yung title niya. Akala ko pa naman, kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman ginagawang basahin muna ang mga letter bago ito i-on air o bago ito i-record kasi gusto ko parang natural ang pagkakabasa ko, natural ang reaction ng mukha ko, ganon. So, hindi ko alam. Ang akala ko, nung title niya, may pagka-rated SPG. Hindi naman pala. Napaka-clean naman pala ng kwentong ito. Pero, si Mata, parang crush ng campus. Kilabot ng mga high schoolers at kolehiyala pala ito. Kung naging si Matt, kung naging artista. Well, habang binabasa ko ang kanyang kwento ay pakiramdam ko, bumabalik din ako sa mga panahon ng high school, ng elementary. Grabe, elementary pa lang, Mama Mia nyo, bumibega na. Alam nyo ba yung bumibega? Kung hindi kayo Bisaya, yung bumibega parang lumalantod na, ganun. Medyo kumikerengking na, ganyan. Kung may mga crush na ako ng elementary. At medyo naaalala ko ang mga taong ito habang binabasa ko itong kwentong ito ni Matt. Aminin natin, 'di ba? Meron kayong mga ganyan, meron kayong mga crushes na parang pa-sweet lang na crushes. Tapos, hindi nyo makakalimutan. Sino ba dito ang may mga sino ba dito ang mayroong mga love team nung high school at elementary? Sino dyan? Sino dito ang may mga love team? Sana all my love team. Ako naman, meron naman nung mga elementary hanggang college nga siguro. Charot! Baka may nanonood dito na college friends ko. Meron nga pala kasi yung gumagawa o gumawa ng panibago nating background music ay batchmate o classmate ko nung high school. So, abangan nyo yan. May panibago tayong bagong background music. Kapag nagbabagong anyo na naman itong ating programa. Yes! May pagbabagong anyo na naman na magaganap dito sa program natin. So, abang-abang kayo dyan. Anyways, Sir Matt, kasi nasa kanyang 40s na siya. So, mas matanda siya sa akin ng 20 years. Nasa 20s ka pa ba, Mama Mia? Hindi. Mas matanda siya sa akin. So, hello sa iyo, Sir Matt. Maraming salamat sa iyong pag-share ng iyong kabahagi ng iyong, tawag dito? Storya ng buhay. Hindi pa naman kasi ito ang buo, di ba? Kabahagi pa lang ito, yung high school pa lang ito at college. Wala pa kung paano mo nakilala ang iyong sino ba ang iyong asawa, kasi sabi mo happily married ka, at kung ano pa mga experiences mo. Ayan, na-share na natin on air o online. Hindi pala on air kasi hindi na radio ito. Dati may radio show po ako dito sa CDO, pero nag-resign ako. So, yun. So, ayun, Sir Matt, mag-share ka na dyan, ha? Inahamon kita. Share mo na yung mga SPG na yan. Share mo dito sa ating program. Mag-email ka ulit dahil ayan na nga atin na itong naisiwalat sa buong madla at maraming salamat sa iyong tiwala. Kayo ngayon yung nakangiti habang iniisip, naaalala ang inyong mga first love, ang inyong mga crushes, ang inyong mga kalokohan nung high school at college. Nako, i-share niyo na ang inyong mga
karanasan din dito sa atin, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. At wag na wag niyong kakalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Please, maawa kayo sa atin. Mag-like at share na kayo dyan. Siyempre, ang ating goal ay nandun pa rin kahit na medyo nahihirapan na tayong abutin siya. Dahil as of now ay nasa 75,200 subscribers pa lang tayo. Pero ang goal natin, by the end of this year, aabot tayo ng 100,000 subscribers. Oy, hello ako sa ating panibagong member. Hello, Maria Elena Abe. Maraming salamat. Panibagong member natin. Hay ako kay Maureen Tugab, kay Angeline Puaso, kay Kimaras Girl, kay Easy Gale, kay Mila Raduban, at kay Freaky. Maraming thank you sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Nako naman. At maraming thank you dahil hindi kayo nang iiwan dito sa atin. Ako, maraming thank you sa mga nag-join sa ating membership. So, sa mga nagtatanong kung paano ba mag-join, ano bang ano dyan, ayan, nandyan sa baba, join. Kung hindi ka pa subscriber, may subscribe tapos may join. Pero kung subscriber ka na, join na lang ang makikita mo dyan. Sa mga nag-subscribe na sa atin pero hindi pa nakapag-click ng notification bell, please do click the notification bell. Ano ba? Ba't ang bulol? Do click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong upload. At eto na nga, di ko alam kung kita nyo dyan sa camera. So, ganito na ang gagawin natin para mas kung sino talagang mga nagko-comment dito sa ating program at makikita ninyong lahat dito. Kasi dito sa phone, parang kung sino lang ata yung laging nagko-comment, yun ang nakikita ko eh. Hello ako kay Drex. Tingnan mo yung reaction ni Drex dun sa ating upload noong August 4, August 3. Oh yes, kasi August 4 po ito habang nire-record ko itong video na to. Ahas at anak ng demonyo itong si Chris na sender na ito. Mahilig sa may asawa na babae. Grabe naman si Drex. Hi Drex! Maraming salamat. Kilala niya raw si Eileen. Bakit mo kilala si Eileen? Charot. Hi ako kay Noemi Pascual. Maraming thank you. Noemi Pascual. Chazi Chai. Hello sa'yo. Ayan nag-comment siya. Hi din kay Honesty Ablao. Maraming salamat. Kay Ann Crisostomo. Sabi niya, tinatamad na raw siyang mag-comment pero always pa rin naman siyang nakikinig. Yun naman ang importante. Lagi kayong nakikinig at sa mga hindi nagsiskip ng ads. Mwah. I love you all so much. Hi din ako kay Angelo Rihinio. Tama ba? Hello rin kay Miss Posh. Maraming salamat. At sabi niya, kahit pinili niyong gawin ang tama, still considered as emotional cheating yung ginagawa ni Chris. Totoo! At masakit din yon. May hugot. Hello rin ako kay Ailey Shokom. Tama po ba? Hello sa'yo. Ayun, may rin siya, comment din siya. Kay Virgil Lopez, maraming salamat. Kay, sino ba to? Ed Santos, thank you so much. Ayan, sige Maras Girl, kita nyo yan. Ang daming ang daming niyang, anong tawag dito? Emoticon. Hindi ko alam. Hi din ako kay Romini Kual or Romencio. Tama pala, Romencio Alvarez. Hi Romencio. Kay Maria Elena Ave. Hello. Abe, maraming salamat. Hi din kay Lina Ladeza, Princesita Meralies. Thank you very much. Daryl Marte, maraming salamat sa iyo. Hi din ako kay Charlene Kibingko. Maraming salamat. Jennifer Lingaza. Kay Rods Karangyan, maraming thank you. Janice Villar, Axel Yana LB Lapot, Boss Gino Azriel. Maraming salamat. Listening all the way from Tugigaraw City. Ayun, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, etong iba, sa susunod naman itong ating upload. Bukas naman ito, kaya babasahin natin yan. Maraming thank you sa inyong lahat. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento.
Again, kung meron po kayong sarili ninyong karanasan sa buhay na nais nyong i-share, huwag na kayong mag-atubili, mag-email lamang po kayo sa atin. mamamiacdo0317@gmail.com. I love you all so much. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa hindi yung nagsiskip ng ads, sa mga lagi talagang pinapakinggan ng iba't ibang kwento na ating itinatampok. Maraming thank you. Mwah! 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 I love you all. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Mag-ingat po kayo palagi. Stay safe, lalong-lalo na sa mga binabaha. Tapos sa mga sobrang init naman, please hydrate yourself. Hindi lang tubig, maglagay kayo ng konting asin sa bibig ninyo para lagi pa rin tayong nahahydrate. Kasi hindi lang naman tubig ang nawawala sa atin, electrolytes din. So, kailangan natin yan para hindi tayo ma-heat stroke. Thank you so much. I love you. Mua, 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 mua. Ingat and God bless. Bye-bye!